Isa lang ang maaaring maging pananggalang laban sa gumagamit ng NEN. Kailangan mo ring matuto gumamit ng NEN. Ang gamitin ng TEN bilang depensa. Dahil kung hindi, sigurado magkakadurog-durog ang katawan mo at mamamatay ka. Lumalalim na ang gabi. Nasa pinaka-importanting bahagi na ang pagtuturo ni Wing. Konting oras na lang ang nalalabi sa kanila. Bago maghating gabi, kailangan matutunan ni Gon at Killua ang NEN. Ang NEN ang kapangyarihan na namamalagi sa kaibuturan ng bawat tao. Pero sa kasalukuyang panahon, iilang piling tao lang ang nakakagamit ng kapangyarihang yon. Sila yung mga natatanging individual, mga henyo at leader, yung mga psychic, mga mystic, at mga taong may pambihirang kakayahan at lakas. Kapangyarihang namamalagi sa lahat ng tao? Oo. At para gisingin ang nahihimlay na kapangyarihang ito, may dalawang paraan. Ang dahan-dahang paraan at ang agresibong paraan. Ang dahan-dahang paraan ang pinagdaanan ni Zushi. Mahusay siyang estudyante, mabilis matuto at masigasig sa pagtitraining. Kaya naman na-master niya ang TEN sa loob na maiksing panahon. 6 na buwan. Masyadong matagal yun. Kailangan namin matutunan ng TEN ngayon na. Dapat malapasan namin ang NEN ni Hisoka bago maghating gabi. Kung ganun, ang agresibong paraan na lang ang natitira. Aabot ba kami sa oras pag ganun? Depende rin sa kakayahan ninyo. Kung kaya nyo bang matutunang panatilihin ang oras sa katawan ninyo bago maghating gabi. Yun ang mas importanteng tanong, hindi ba? Ngayon, sisimulan ko na ang pagtuon ng aura ko sa mga katawan ninyo. Ito yung tinatawag na Hatsu na pinakita ko sa inyo kanina. Siyempre, hindi ganun na mangyayari dahil hindi ko gustong durugin ang mga katawan ninyo. Pipigilan ko ang aura ko. Ganun pa man, may mga panganib pa rin sa paraan na to. Ang gagawin ko ay susubukan kong isyak ang mga katawan ninyo para magising. Bibigyan ko ng bigwas ng enerhiya ang mga tulog niyong katawan para mas mabilis niyong matutunan ng TEN. Nasabi kong tulog ang katawan ninyo dahil ang mga microfiles nito sarado pa, kaya hindi makadaloy na maayos ang inyong aura. Sa prosesong ito, ipadadala ko ang sarili kong puwersa sa mga katawan ninyo para pilitin buksan ang bawat isa sa inyong mga microfiles. Kung normal na sitwasyon, maraming oras ang igugugol ninyo para mapalabas ang inyong life force. Sa pagme-meditate at pagtuklas sa sarili ninyong mga puwersa, habang dahan-dahang binubuksan ang bawat microfile na daraanan ng aura. Kahit isang gifted na bata tulad ni Zushi, inabot ng 3 buwan sa prosesong yon. Baka magawa niyo yun sa loob ng 1 linggo. O baka mas mabilis pa, baka nga araw lang ang bilangin. Kaya nangihinayang ako ng gusto na napakaiksi lang ng oras natin para sa prosesong yan. Hindi ko yata maintindihan. Hindi ba mas okay nga kung mas mabilis mapapalabas sa mga aura namin? Ang agresibong prosesong gagawin ko ngayon ay hindi tinatanggap na legal. Hindi nito sinusunod ang tamang pamamaraan. Delikado to. Kung ang gagawa nito hindi sanay o may masamang balak, maaari ito makapatay. Pero eksperto na po kayo sa NEN, di po ba? At bukod doon, hindi kayo masamang tao. Di ba? Kaya nga po nakapagtataka. Bakit nagbago ang isip nyo? Ngayon gusto nyo nang ituro sa amin ang 4 na pangunahing tuntunin? Nangihinayang ako, ayoko masayang ang pagkakataon. Kapag kinalaban ninyo ang mga fighter sa stage 200 ng walang nalalaman sa NEN, malaki ang magiging kapalit na sakripisyo nito. Ang bawat isa sa kanila doon ay marunong kumontrol at lumaban gamit ng NEN. Bukod doon, may initiation silang nakahain para sa mga baguhan at ignorante sa NEN. Isang walang patawad na NEN attack. May ahalin tulad ang ginagawa nila sa gagawin ko sa inyo. Pero ibubuhos nila ang buong puwersa nila. Buong-buo ang intensyon nila makapatay. Wala silang pakundangan. Ang mga fighter na nakaraos sa NEN attack na yun lang ang nakakatuloy sa stage 200. Naniniwala silang pinili sila. Gayunpaman, napakalaki na naging kapalit nito. At hindi ko gusto maharap kayo sa ataking yun ng hindi handa. Ngayon, sa kabila ng mga sinabi kong hindi ka nais-nais, naniniwala ko ngayong gabi, magigising ang inyong tunay na kapangyarihan. Nasa inyo ang kailangang potensyal. At ang abilidad. Ibaba niyo ang gamit niyo. Hubarin niyo ang shirt ninyo. At iharap niyo sa akin ang mga likod ninyo.
Grabe ang init. Napakabigat ng puwersa, parang tinutulak niya ako. Kahit hindi naman niya ako hinahawakan. Ito nga yun. Ang naramdaman ko noon, parang may walang formang bagay na gumagapang sa ilalim ng balat ko at nanunuot sa laman. Kung palalakasin to ng ilang milyong beses at gagawing masama, ganun na ganun ang nenang kuya ko. Humanda kayo, gagawin ko na. Ngayon, ang bawat isang microfile sa inyong katawan nabuksan na. Ano ito? Yan ang life force nyo. Ang aura ninyo. Nakikita nyo na ngayon dahil pati ang mga microfile sa mga mata ninyo nagbukas na. Para siyang vapor. Kamukha niya yung usok na umaangat mula sa takuri na may kumukulong tubig. Umaapaw lang siya mula sa lahat ng parte ng katawan ko. Ayaw niyang huminto sa paglabas. Hindi ba delikado to? Tama, dahil yun ang life energy nyo. Natural kapag patuloy na lumabas yan ng ganyan, mapapagod kayo. Hanggang sa maubos ang lahat ng inyong aura at mahimatay kayo sa sobrang pagod. Sabi ko nga eh. Makinig kayo sa akin. Mag-concentrate kayo maigi sa pagpapanatili ng inyong oras sa loob ng inyong katawan. Pumikit kayong dalawa. Gumamit kayo ng stance na komportable kung saan kayo nakakapag-focus na mas mabuti. I-visualize niyong dumadaloy ang oras sa buong katawan ninyo tulad ng pagdaloy ng dugo sa inyong mga ugat. Mula sa itaas ng ulo nyo, pababa sa kanang balikat, sa kamay. Dumadaloy sa kanang paa bago lilipat sa kaliwa. At nakikita ninyo na dahan-dahang humuhupa ang pagdaloy na yon. Hanggang sa magmistulang halo ito na bumabalot sa inyong buong katawan at isipan. Ibang klase talaga ang dalawang to. Hindi ko na kinailangan sabihin na ang relax na pwesto habang nakatayo ang pinaka-epektibong stance. Sa kakaunting paggabay lang, na-master na agad nilang teknik. Nakamamangha at nakakapangilabot. Ngayon, dahan-dahan kayong dumilat. Anong pakiramdam nyo? Pakiramdam ko. Ang buong katawan ko nababalot ng maligamgam na tubig. Parang nakasuot ng damit na gawa sa hangin. Ganyan nga, basta ituloy nyo lang ang paggamit ng mga imaheng yan. Hanggang maging natural ito sa inyo at makakagamit kayo ng 10 kahit natutulog. Ngayon naman, humanda kayo dahil gagamitan ko kayo ng marahas na nen. Kanina lang, napakahirap para sa inyong tumayo sa gitna ng ganitong kalakas at karahas na aura, hindi ba? Oo nga. Naiintindihan ko na. Ang paghahalin tulad mo nito sa isang blizzard. Ganun nga ang pakiramdam. Kung kaya ninyo salagin ang nen ko, magagawa nyo rin salagin sa kanya at makakalusot kayo sa nen barrier niya. Humanda na kayo! Maligayang pagdating sa stage 200. Walang saysay na salubungin pa kayo ng traditional initiation. Huhulaan ko ang dahilan sa likod ng pagpunta nyo rito sa Heaven's Arena. Binalak mo mag-training para lumakas ka bago mo ako hamunin uli. Tama ba ako? Tama ka. Pero hindi ko inakalang madadatnang kita dito. Ayos, mas tipid to sa oras. Huwag ka muna maging kampante sa konting natutunan mo sa NEN.
Higit na mas malawak ba ang nandyan? Sa totoo lang, wala pa ako sa mood na harapin ka sa isang laban sa ngayon. Pero, kapag nanalo ka sa kahit isang match dito sa Stage 200, tatanggapin ko ang hamon mo. Tara na. Mga baguhan, Mukhang ganun na nga, di ba? at mukhang marunong na silang gumamit nun. Oo, di ba? Hello, welcome sa Stage 200. Bago ang lahat, pakifill out muna ang mga forms na ito. Magre-register na po ba kayong dalawa para sa isang match ngayon? Sa stage na to, meron tayong tinatawag na self-service system. Binibigyan kayo ng palugit na 90 days para makapaghanda sa laban. Sa system na yon, pwede kayong lumaban sa anumang araw na gusto ninyo sa loob ng panahong yon. Siyempre, kung gusto ninyong lumaban araw-araw, walang problema doon. At kung gusto niyo ring maghintay hanggang sa pinakahuling araw, pwedeng-pwede. Pagkatapos niyong lumahok sa unan niyong laban, bibigyan uli kayo ng 3 buwan para makapaghanda para sa susunod. Pero kapag sa loob ng panahon yon, hindi kayo nakalaban kahit isang beses, madidisqualify kayo. Bukod doon, matatanggal ang pangalan ninyo sa lahat ng ibang records namin. Unang laban? Ibig po bang sabihin nun lalaban kami ng ilang beses para sa stage na to? Tama! Sa stage 200, kailangan ng isang fighter ng 10 panalo para makalusot. Pero kapag natalo ka ng 4 na beses bago ka manalo ng 10 beses, disqualified ka na. At hindi lang yon, kapag nagawa ninyong manalo sa 10 laban ninyo, mabibigyan kayo ng pagkakataon na i-challenge sa mga floor master! Ang mga floor master ang pinakamalalakas na fighter namin dito. 21 silang lahat. Naghahari ang bawat isa sa kanila sa kanya-kanyang palapag. Ito yung levels na mula sa 230 hanggang level 250. At siguro naman alam niyong ibig sabihin nun. Kapag nagawa niyong makatalo ng floor master, tatanggalin na sila doon at kayo nang tatanghaling bagong hari ng palapag na yon. At hindi lang yan, meron pa! May mga special privileges sa mga floor master. Tulad na lang dito! Exclusive na imbitasyon sa isa sa pinaka-ingrading happening sa mundo, ang biennial celebration ng pakikipaglaban o pinaka-exciting na Battle Olympia! Ay, no reacts? Sorry pero hindi kami interesado doon. Wala na bang ibang espesyal sa pinakatuktok? Yun ba ang gusto niyong malaman? Ang sino mang maging champion sa Battle Olympia ang binibigyan ng karapatan tumira sa pinakatuktok ng toring ito. Napakalaking karangalan nun. Isang penthouse ng 1,000 meters mula sa lupa para kayo hari ng mundo. Hindi niyo ma-imagine? Pero di ba Kiluwa yung bahay ninyo nasa tuktok ng isang bundok na 3,700 meters ang taas? Sandali, meron pa. Yung Battle Olympia champion, tumatanggap din siya ng premyo na... Paano na yan, Gon? Ewan ko pero ngayong alam ko ng sikreto ng pinakatuktok, di na ako interesado. Sige! Ang gusto ko na lang kalabanin si Hisoka, tapos okay na ako doon. Ang mga batang to, bakit pa sila nag-abalang pumunta dito? Kung ganun, kailangan mo manalo sa kahit isang laban. Pero mas maganda kung maghahanda ka muna. Gusto ko nang... lumaban! Gusto ko na makita ang pagkakaiba ng antas ng kakayahan ng mga fighter dito kumpara sa mga nauna. Oy, pero bago ang lahat, kailangan mo ding i-fill out ang form na ito. Okay! May kailangan ba kayo sa amin? Wala naman, pumipila lang kami. Gusto rin kasi namin mag-register para sa isang match. Hindi naman masama yun, di ba? Gets ko na. Gon, itong mga to gustong mag-register lumaban sa parehong araw na pipiliin mo. Lalaban na ako! Kahit anong araw, okay sa akin! Narinig nyo naman, di ba? Malakas din ang loob ng batang ito, di ba? Okay, maraming salamat, Sir Gon, sa room 2207 kayo. At si Sir Kiluan naman sa room 2223. Mag-enjoy kayo dito. Ipapaalam na lang namin sa inyong schedule ng mga match. Salamat po!
Tulad ng sinabi ni Kuya Wing, mukhang matinding initiation ang pinagdaanan ng tatlong to. Siguro kung pinilit nating tumuloy nun, natulad na tayo ngayon sa tatlong weirdong yun. Wow! Ang laki ng kwartong to! Oy, nakikinig ka ba? Ang kintab ng paliguan, oh! Wow! Ngayon lang ako nakakita ng kamang ganong kalaki! Tingnan mo, Kiluwa! Uy, Gon! Oh? Ano? Bukas na? Ang bilis naman. Alam ko, malabong manalo ako bukas. Pero okay lang yun. Kailangan kong maranasan yun. Gusto ko na matuklasan kung ano ang kaya kong gawin gamit ang kapangyarihang to. Makinig kayo sa akin mabuti. Gon, Kilua. Ang 10 ay isang teknik na pangdepensa lamang. Wala pang nagbago sa kakayahan niyo makipaglaban. Sigurado makakatamo pa kayo ng pinsala mula sa mga physical attacks ng kalaban. Kahit na sinong fighter na biyasa sa paggamit ng NEN, madaling mabubuwag ang 10 ninyo sa puntong ito at tatangkaing tapusin kayo gamit ng fatal hit. Kaya naman, dapat maghintay muna kayo ng 2 buwan bago kayo lumaban. Sa loob ng panahong yun, ituturo ko sa inyo ang lahat ng alam ko sa NEN. Pasensya na, Kuya Wing, pero hindi ko na mapigilan. Gusto ko nang lumaban. Hindi siya nakinig sa akin. Matigas din ang ulo niya. Get ready! Fight! Tanggapin mo to! Ang aking Battle Worlds! Hit! Hit! Saan? Kaya kong gumamit ng men para paikutin ang mga turumpo ko ng ilang oras para gamitin ito sa pag-atake. Imposible mahulaan mo ko sa pupunta ang mga turumpo dahil napaka-komplikado ng pattern ng paggalaw nila. Kahit ako mismo, hindi ko alam yon. Nagbabanggaan ang mga trumpo tapos tumatalsik sila papunta sa akin. Ang bawat isa sa kanila parang pukpok na martilyong na idudulot na pinsala. Nagsimula ng unang laban ni Gon sa Stage 200 at ang mga fighter dito puro gumagamit ng NEN. Malayo ito sa inaasahan niya. Anong mangyayari? Makahanap kaya siya ng lusot sa gulong pinasok niya o hindi?